Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Viral ngayon mga kababayan sa mga balita, si DOT Secretary Cristina Frasco po, binanata ng isang photographer. Photographer lambas DOT after featuring Frasco in magazine cover. Sabi dito sa balita, photographer tumalak sa DOT. Pinag-shoot nyo kami ng Region 1 to Region 13, tapos ito lang pala ilalagay nyo. Ang nilagay sa magazine, imbes mga kababayan, mga tourist destinations na pinashoot from Region 1 to 13, mukha ni Cristina Frasco, DOT Sekretaryo nakalagay. Now you know mga kababayan, kaya bagsak po yung tourist arrival. Kasi mukha ni Frasco ang ginawang tourist spot. So mananawagan tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang dami na mga cabinet secretaries ang sinibak po ninyo. I think isa sa mga dapat sibakin na ninyo ngayong pagpasok ng 2026. Baka pwede ngayon po, ngayon mismo, sibakin na ninyo itong si Secretary Frasco. Sayang yung budget po ng Department of Tourism sa promotion. Sayang yung pasweldo dito sa anak ni Gwen Garcia. Hindi na makatiis mga kababayan yung isang photographer. Kaya bagsak yung tourist arrivals po. Nangulilat yung Pilipinas. Tingnan ninyo. Yung Thailand, 21.88 million yung tourist arrivals, mga kababayan. Tourist arrivals in Southeast Asia, January to August 2025. International tourist arrivals. Galing ito sa C-Asia Statistics po. Top notcher yung Thailand, napakarami. 21.88 million yung tourist arrival. Sinundan ng Malaysia. Ay number 1 pala Malaysia. 28.24. Mas marami pala yung Malaysia. Sinundan ng Thailand, 21.88 million. Then Vietnam, 13.9 million. Singapore, 11.6 million. Napakaliit na bansa, mga kababayan. The size lang ng Catanduanes. Ito yung Catanduanes po. Yan ang Singapore, napakaliit na bansa. Pero 11.6 million yung tourist arrival, mga kababayan, sa kanila. Indonesia, 10.04 million. Ang Pilipinas, tingnan ninyo, 3.96 million. Nangulilat. Paano naman niya, Mr. Maravilla? Sablay yung mga promotion. Hindi man mga tourist destination yung pinopromote ni Cristina Frasco. Siguro may ambisyon itong mag-senador. Yung pera ng bayan, mga kababayan, ginamit para i-promote yung mukha niya. Galit na galit po yung isang photographer. Pinag-shootan niya ninyo kami from Region 1 to 13. Pagkatapos, ito pala yung, ito lang pala ang ilalagay niyo. Mukha ni Cristina Frasco, mga kababayan, nakalagay dyan sa magazine ng Department of Tourism. Ngayon sabi dito sa balita, model yarn. Umani ng reaksyon at komento sa social media ang isang Facebook post kaugnay ng cover page ng isang libreng magazine kung saan makikita sa Department of Tourism si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco. Mukha niya, mga kababayan, nakabalandra. So paano mapopromote ang mga tourist spots, tourist destination ng Pilipinas? Gumastos pa kayo ng milyon-milyon para sa shooting. Pagkatapos, ang gagamitin ninyo yung picture pala lang ni Cristina Frasco para sa inyong magazine. Sabi rito, sa nag-viral na Facebook post ng nagngangalang Max
tila ipinahayag niya ang pagkadismaya sa naging disenyo at nilalaman ng cover matapos umano silang magsagawa ng malawakang photo at video documentation para sa DOT at sa iba-iba pang rehiyon ng bansa. Ayon sa kanya, mula umano sa Region 1 hanggang Region 13 ay nakuhanan nila ng larawan ang humigit kumulang 320 tourist spots na umabot umano sa 236,000 na litrato at 6,500 video materials. Yung pinashoot ninyo kami ng Region 1 to Region 13, almost 320 tourist spots, 236,000 photos, 6,500 video materials. Tapos, ito lang pala ilalagay nyo, DOT, sa kanyang Facebook post. Talaga naman po frustrating. Tanda ko ba na sila sa pagsushooting? Pagkukuha mga kababayan ng mga magagandang tanawin, kuha ng litrato sa napakaraming mga magagandang tourist spots. Pagkatapos, mukha lang naman pala ni Cristina Frasco ang ilalagay ninyo. Gumastos pa kayo ng milyon-milyon na pera. Siguro kailangan itong paimbestigahan sa Kongreso. Magkano ba yung ginastos para sa video documentation? Para sa photoshoot sa mga tourist spots? Siyempre yung gastos niyan mga kababayan matindi. Buong Pilipinas nag-ikot. Siyempre yung hotel accommodation, food, transportation mga kababayan. Tapos lahat ng video materials. At siyempre isang team ang gumawa mga kababayan para sa documentation. Talagang frustrating po. Ito yung makikita sa magazine. Mukha mga kababayan ni Frasco na malinaw na malamang may ambisyon itong kumandidato sa pagkasenador. Ginamit pa yung pundo ng Department of the Tourism mga kababayan. Mr. President, panahon na siguro na sibakin po ninyo itong si Cristina Frasco. Lugi po, yung investment ng mamamayang Filipino. Yung pundo na binigay po para sa Department of Tourism. Bagsak, hindi na mga kabawi. Una yung naging controversy mga kababayan, yung Love the Philippines na video commercial na yung yung footage na ginamit, yung iba galing sa ibang bansa, hindi man dito sa Pilipinas. Kinahoy lang. Naalala ninyo yung controversy? Kinahoy. So Love the Philippines, remember? Gumawa sila ng video presentation. Yung footage ng Love the Philippines, hindi man po galing sa Pilipinas, galing sa ibang bansa. Na-promote yung tourist destination sa ibang bansa sa gawaing tamad po. Sabay kobra ng pondo para sa video production. Kaya bagsak po yung tourist arrivals po. Nangulilat ang Pilipinas. Yan ba? Malinaw. Sa datos ng DOT po, Department of Tourism, ang Pilipinas nagtala lamang ng 5.6 milyong tourist arrivals mula Enero hanggang Disyembre 2026. Nadagdagan lang ng konti mga kababayan from 3.96 million na tourist arrival from January to August 2025 ito. 3.96 million pero kulilat pa rin. Nasa bottom po, dumagdag din yung data nila. From January to December 2026, nasa 5.6 million na tourist arrival. So, dead last kung ikukumpara po sa mga karatig bansa sa Southeast Asia. Sa ilalim ng pamumuno ni Cristina Frasco bilang DOT Secretary. So I think siya po yung pinakang worst na naging DOT Secretary. Hindi makapag-deliver ng tama mga kababayan sa kanyang trabaho sa Department of Tourism. Sablay yung kanyang mga pinagagawa. Pagkatapos nagpa-photoshoot buong Pilipinas. Nagreklamo po yung photographer. Pinag-shootan niya ninyo kami ng Region 1 to Region 13. Tapos, ito lang palang ilalagay nyo. Pinagod nyo pa.
Although, siyempre, binayaran sila. Pero siyempre, masakit yung loob ng photographer. Ginawa nila yung lahat. Nagpagod sila. Nagtrabaho ng maayos. Pagkatapos, ang lalabas sa magazine po, mukha man lang pala ni Cristina Frasco. Nagpa-shoot pa kayo. Pwede naman gawin sa sa opisina lang, sa studio. Doon lang sa opisina. Pwede na. Kahit sa cellphone po, pwede na. Nag-selfie na lang sana siya. Ayun lang. Talagang kasumpa-sumpa mga kababayan itong pinagagawa ni Frasco. So ito po yung hubad na katotohanan sa pamumuno ni Frasco sa DOT. Malalaking slogan, makukulay na kampanya, pero pinakamanipis na resulta. O di ba po, nakakadismaya? So sa halip po mga kababayan na umarangkada, lalo na nangulilat na pag-iwanan po ang ating bansa, ang Pilipinas, sa regional tourism race. Napakalinaw po. So ang tanong ngayon ng publiko, kung ganito kababa po yung performance, saan napunta yung mga pangako? At hanggang saan magtitiis yung ating bansa sa pagiging kulilat? Kaya pala kulilat, kasi ganito yung pinagagawa ni Cristina Frasco. Pati photographer po hindi nagustuhan. Tinagod lang sila. Di ba? So nag-viral po. Report said it went viral before it was removed from the platform, prompting several comments from other users with similar reactions. Siya na ba ang bagong perlas ng silangan? Sabay tawa, a Facebook user was quoted as saying, "You have a point and millions of peso on liquidation pero ex-deal pala karamihan kasi DOT daw." Another user reportedly wrote, "Her photo takes up more space than the tourist spot itself. You'd almost forget the magazine. It's about Philippine tourism, travel and economy. It's hard to tell which part of the Philippines is being featured when the politician is clearly the main attraction." A different Pinoy said. The photographer was referring to a free magazine released by the DOT titled Philippine Topics. It prominently featured Tourism Secretary Cristina Frasco on the cover, set against a picturesque backdrop. However, it was her image that was the most noticeable. Mukha na lang niya yung nakapuno po sa magazine. Pagkatapos yung yung tourist spots po hindi na po maaninag kasi may sulat pa Plus na palpak mga kababayan itong gawain ni Cristina Frasco. Pinasikat niya, hindi man po mga tourist destination, kundi pinasikat niya yung sarili niya, yung pagmumuka niya. Paano hindi bumagsak mga kababayan yung mga tourist arrivals, nangulilat na yung ating bansa? Siya yung nagbibida-bida. Kaya sabi pa ng isang netizen, Philippine Threads, very trapo talaga. Na para bang sarili nilang pera yung ginagamit nila. Welcome to the Garcia Frasco verse. Ayan Yeah. Promote the Philippines, IKES. Check, promote the Department Tourism Secretary. Yan po yung nangyari. Another Facebook user also shared photos of the Frasco name being repeatedly featured in his store labels in Cebu, where her husband, Representative Duke Frasco, is a representative of its 5th district. Ay, Diyos ko po, this is not AI, artificial intelligence, local pedia photographer and researcher John Sherwin Felix wrote on Monday, December 29. Ang mababasa mo, yung apelyido ni Frasco. Na parang eleksyon pa mga kababayan. Ngayon sabi ng mga netizen, sabi ni Mike Sabate,
na para bang siya yung tourist attraction. Sabi ni Watanabe JP, promoting Philippines tourism versus promoting myself. Sabi ni Jerica, sa kanya umiikot ang mundo. Sabi ni Yoyo Rice, trapong trapo. Sabi ni Jezria, like mother, like daughter. Sabi ni Edison Ong, frustrated model. Sabi ni James Parks, the old ways of Lala is deception. Sabi ni GM Hay, na para bang siya ang tourist spot sa Pinas. Sabi ni Chris, na parehas pala. Sabi ni Rere Miano, Department of Trapo. Sabi ni Samba Leno, tapos latest post nila sa official account ng DOT after several months of no update, happy birthday Secretary Frasco. May ganun mga kababayan. But anyway, so mananawagan tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Loging-logi po, Mr. President, yung ating industriya ng turismo. Ginamit lang ni Frasco, ng inyong secretary po ng Department of Tourism, yung pondo ng bayan para i-promote yung kanyang muka. Hindi man yung mga tourist destinations ng ating bansa. Ayan tuloy, nangulelat sa tourist arrivals yung ating bansa. Yung Pilipinas po. So, panahon na siguro na palitan ang ating DOT Secretary. Kasi pag hindi, gagamitin uli ito sa paninira laban sa inyo ng mga DDS. O diba? Gagamitin ito sa black propaganda ng mga DDS laban sa inyo. Kasi yung mga secretary po, alter ego ng Pangulo. Diba? So, hindi po nag-deliver nang maayos sa kanyang trabaho itong si Cristina Frasco. Yung maglingkod siya ng more than 3 years sa DOT, I think sumobra pa nga. Dapat nga nung una pa lang na sumablay sa trabaho itong si Cristina Frasco, sinibak na po ninyo. But anyway, wag na nyo siguro po patagalin pa, Mr. President. Sibakin na ninyo agad itong si Cristina Frasco bilang DOT Secretary. Ayan man lang po yung ating short video mga kababayan. Atid sa inyo nitong napakagandang product from Australia. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try ng produktong ito, mag-message na lang po kayo sa amin o sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. So lagi ninyong tatandaan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.